Ako po si Roniel ng Oriental Mindoro. Ngayon po ay dito na ako nakatira sa Libertad. Noong panahon po ng kabataan ko ay paborito kong laro ang tagu-taguan. Doon sa lugar namin ay may lumang bahay na abandonado. Doon kami madalas maglaro ng taguan ng mga kalaro ko. Marami kami. Sa pagkakatanda ko nasa 11 yata o 13. Nakalimutan ko na rin. Basta ang malinaw sa akin ay yung nangyari nung gabing yon. Nung araw kasi mga bandang 1995, kahit gabi na ay malaya pa kaming nakakapaglaro sa daan, sa kalye. Nung hapon ngang yun ay nagkasundo kami ng mga kalaro ko na magtagu-taguan ulit kami sa abandonadong bahay. Ang taya noon ay si Sarita, isa sa mga babae naming kalaro. Halos lahat ng parte roon napagtaguan ko na. Tapos nandoon na rin yung iba ko pang kalaro. Kaya naghanap ako ng ibang mapagtataguan ko. May nakita akong hagdan. Hindi pa kami napapagawi roon. Kaya doon ko naisipang bumaba. Para siyang basement. Hindi naman ako matatakotin nung bata ako. Matapang talaga ako. Kaya baliwala sa akin yung dilim at mga agyo na nandoon. Ang nasa isip ko lang ay ang makapagtago ako nang hindi ako matataya. Mas takot pa akong matalo sa laro kaysa makakita ng multo. Ganun ang isip ko nung hindi pa ako nakakakita. Ayun na nga, kahit makapal na yung mga sapot doon sa ibabang bahagi ng bahay, hinawi-hawi ko lang at naupo ako sa likod ng isang lumang kabinet. Maya-maya ay nakarinig ako ng sitsit. Nung una hindi ko pinansin. Ang nasa isip ko ay baka isa lang sa mga kalaro ko. Pero naisip ko rin, parang ako lang naman ang bumaba roon. Tapos narinig ko uli. Kinabahan na ako. Luminga-linga ako sa madilim at maruming paligid ng ilalim na yon. Nang biglang bumukas ang pinto ng malaking aparador na nandoon. Tapos ay naaninag ko ang isang babaeng nakabistida ng puti sa loob mismo ng aparador. Nakaupo siya sa loob na nakatiklop ang mga tuhod. Kinakawayan niya ako na parang pinapalapit ako sa kanya. Tapos parang sinesenyas niya na tabihan ko siya roon. Minwestra niya na may lugar pa. Natakot ako syempre kasi hindi ko naman kilala yung bata na yun na medyo hawig pa nga ni Sarita. Pero sigurado ako na hindi si Sarita yun. Iba yung damit eh. Maputla ang balat, nangingitim yung labi at halatang hindi nasusuklay ang buhok. Kita ko yun kahit sa dilim. Nasisinaga naman kasi ng konting liwanag mula sa itaas. Hindi ko na nakayanan yung takot. Nagmamadali akong tumayo mula sa pinagtataguan kong likod ng kabinet. Tapos ay kumaripas ako ng takbo paakyat, paalis sa basement na yon. Nagbubuhol-buhol ang dila ko habang sinasabi ko sa mga kalaro ko ang nangyari sa akin sa ibaba. Hindi na nila tinignan pa kung saan at ano yung sinasabi ko dahil natakot na rin sila. Nagunahan kami palabas sa abandonadong bahay. Sa tinagal-tagal naming nagtataguan doon ay noon ko lang natuklasan ang ilalim na bahagi at noon lang din ako nakakita ng multo na akala ko hindi ko katatakutan. Dahil doon ay nilagnat talaga ako ng ilang araw. Nung gusto na akong dalhin ng nanay ko sa doktor, sinabi ko yung totoo kung bakit ako nilalagnat. Dahil kako sa takot ko sa nakita kong multo sa abandonadong bahay. Kaya naman pinatawas ako ng nanay ko sa albularyong kakilala niya. At nakita nga sa tawas ang isang batang babae. Ayon sa albularyo na doon lumaki sa lugar namin, ang nakita ko raw siguro ay ang multo ng anak ng unang nagmay-ari ng bahay na yon. Namatay daw sa sakit yung bata. May malalang asma. Ang balita ay madalas pang magulpi ang batang yon kahit na may sakit. Lagi raw kinukulong sa aparador ng lola niya. Sobrang strikta daw. Yun daw ang umiikot na kwento dati tungkol doon. Nung maibenta ang bahay ay hindi rin tumagal ang nakabili dahil sa pagmumulto ng bata. Mula noon,
hindi na ako naglaro doon. Pati yung mga kalaro ko. Pero sa pagkakaalam ko sa ngayon ay wala na yung abandonadong bahay na yon. Tuluyan ng nagiba at iba na raw ang nakatayo sa dating kinatitirikan noon. Kwento ko lang po itong karanasan naming magbabarkada bilang pag-alala na rin sa isa sa nabawas sa amin nito lang February, si Georgia. Tungkol talaga sa kanya ang kwentong ito at kung saan nag-ugat ang kanyang pagpanaw. Sir Neb, classmate ko si Georgia noong high school at doon nagsimula yung barkadahan namin. Ako, si Georgia, Milo, Denise, Tere, Liam at Binoy. Kami yung palaging magkakabuntot noon. Ibang section lang sina Denise, Liam at Binoy. Pero kami nila Georgia ay magkaklase nga. Isang araw yon na may klase kami ay naisipan ba naming magkating. Wala lang. May kung anong demonyo lang na nagbulong sa amin na wag na munang umattend ng panghapon na klase. At sa halip ay mag-inuman na lang. Sabi pa ni Tere noon ay magpaalam daw kami sa mga magulang namin na mag-group study. Kaya kinabukasan na uuwi. Nag-usap-usap kami sa GC kung saan kami mag-iinuman at napagkasunduan na sa isang lumang bahay sa isang kalye na lang namin ganapin ang inuman. Kilala sa bayan namin yung lumang bahay na yon dahil iilang taon pa lang noon ang nakakaraan ay may nangyaring krimen doon. Ginahasa at pinatay yung katulong na naiwan doon sa bahay habang nagbabakasyon yung mag-anak. Nag-aamoy bulok na sa paligid pero hindi naisip ng mga kapitbahay na yung katulong na pala yon. Nalaman lang noong pagbalik ng mag-anak at pagbukas ng pinto ng bahay ay lalong umalingasaw yung mabahong amoy at nakitang gulo-gulo ang buong kabahayan. Inabandona noong mag-anak yung bahay nila dahil sa nangyari. Pati nga mga gamit nila roon karamihan ay iniwan na dahil kumapit yung amoy na nabubulok. At ayun na nga, makalipas ang ilang taon ay nilamon na ng pagkasira yung bahay dahil pinabayaan na. Wala namang bali-balita na haunted yon, pero pinangingilagan pa rin dahil na rin siguro sa takot sa kasaysayan noon. Pero dahil mga siraulong pasaway kami, edi doon pa namin napiling mag-inuman. Pwede naman kasing pumasok doon sa bahay na yon kahit na sino. Binakal na nga ng mga mangangalakal yung malaking bahagi noon. Mga 2:00 ng hapon, sama-sama na kaming nagpunta roon sa bahay. Itong si Georgia, sabi niya uuwi muna siya para kumuha ng damit. Tapos susunod na lang siya. E di nauna na nga kami. Pagdating namin doon sa bahay, ay may naamoy kaming parang nilagang itlog na napakatapang ng amoy. Tumuloy pa rin kami. Hindi naman nakakatakot sa loob kasi maliwanag naman. Ang laki kaya ng butas doon sa bubungan. Kaya nakakapasok yung sikat ng araw. Pagbungad namin sa pinakasala, ay nakita kaagad namin na may mga binti doon sa ilalim ng higaan. Itsurang nakahiga tapos nakayapak. Nakaharap sa amin yung hagdan, kaya hindi namin nakikita kung sino ang nasa ilalim noon na nakahiga. Pero may clue kami na si Georgia yon na nagtatago para takutin kami. "Sige," sabi ni Milo. "Kunwari na lang hindi namin alam na ikaw yan, Georgia." Nagtawanan kami habang kinakantsawan si Georgia. Sina Tere at Denise, kunwari pang ginagaya ang boses ni Georgia habang binibigkas yung sinabi niya sa GC na kukuha lang daw siya ng damit sa bahay nila. Sabi ko pa, "Kaya pala kukuha ng damit kasi magsusuot ng costume." Nagtawanan uli kami habang papasok na. "Georgia, sabihin mo lang kung matatakot na kami ha," sabi naman ni Binoy. Natigil yung tawanan namin nung biglang kumilos ng mabilis yung mga binti. Para bang may humila palayo. Nagkatinginan kami ng mga barkada at halatang kinabahan din sila. Dahan-dahan na sinabi ni Binoy yung pangalan ni Georgia. Hindi na kami kumikilos noon sa pwesto namin. Sabi ni Denise, tumigil na si Georgia dahil tagumpay na ito. Natatakot na kami.
Tapos biglang lumitaw uli si Georgia mula sa ilalim ng hagdan. Para siyang tinulak palabas. Nakatayo siya pero nakayuko at lupaypay ang mga balikat. Nung mga sandaling yun, hindi na maganda ang kutob namin. Lalo na noong lumapit sa amin si Georgia. Pero hindi siya humahakbang at hindi rin talaga siya gumagalaw. Para siyang puppet na may tali at inilalapit lang sa amin ng puppeteer. Kumakaskas yung ibabaw ng mga paa niya sa sahig dahil nakakaladkad lang siya. Maya-maya biglang umangat ang ulo ni Georgia pero para siyang tumingala ng sagad dahil lumungay-ngay ng patalikod yung ulo niya. Yung kaliwang kamay naman niya ay umangat na parang naghe-hello sa amin pero nakalaylay lang din. Nung sa wakas ay gumalaw yung ulo niya para humarap sa amin, ay doon na kami nagsigawan at nagtakbuhan. Dilat na dilat yung mga mata niya pero namumuti na yon. Tulo ng tulo ang laway niya at may tunog na nagmumula sa kanya na parang lumang pinto na binubuksan. Nagkanya-kanya na kami ng tawag, text at PM sa mga kamag-anak at kakilala namin. Iisa ang mensahe, tulungan kami dahil sinasaniban si Georgia. May mga lumapit sa amin na mga nakatira malapit doon sa bahay. Tapos may mga pumasok pa. Paglabas ng mga yon ay kasunod na si Georgia. Natawa naman ang tawa. Doon lang kami nahimasmasan kasi mukhang okay naman siya. Halos hindi siya makapagsalita sa kakatawa. Tapos sina Denise at Tire naman ay napaiyak na lang. Sorry sa amin si Georgia. Ang balak lang daw talaga niya ay magtago sa ilalim ng hagdan. Tapos gulatin kami pagdating namin. Naisip lang daw niya na magpatay-patayan noong narinig na paparating na kami. Kaya nahiga siya sa sahig. Hindi raw niya in-expect na sobra kaming matatakot. Doon na ako medyo nalabuan sa kwento niya. Kasi hindi naman yung pagpapatay-patayan niya ang kinatakot namin, kundi yung para siyang manikang pinakikilos ng invisible na mga kamay at yung kakaiba niyang itsura. Natigilan si Georgia. Pagkatapos ay nawalan ng malay. Sinugod namin siya sa ospital. Hindi ko na nakitang nagkamalay si Georgia dahil sinundo na kami ng mga magulang namin. Nasermonan pa nga ng wagas dahil sa mga nakakabahala naming mensahe at syempre pa sa pagkakating classes. Nag-usap-usap pa rin kami nila Milo sa GC. Lahat kami maliban kay Georgia na hindi pa nakakapag-scene noon ay natatakot sa nangyari. May hinala kasi kami na talagang hindi si Georgia yung nanakot sa amin. Napag-usapan din namin yung history noong bahay at lalo kaming natakot. Nung sumunod na araw ay back to school kaming magbabarkada maliban kay Georgia. Hindi pa rin siya nagsisin sa GC kaya napagkasunduan namin na bisitahin siya sa ospital pagka-dismissal namin. Pero na-discharge din pala siya ng nagdaang hapon. Pinuntahan namin siya sa bahay nila at ang sumalubong sa amin ay yung tita niya. Dinala raw sa San Pablo, Laguna si Georgia para patignan sa albularyo dahil kakaiba ang mga kinikilos niya. Ayon sa tita niya ay nakakausap naman ng maayos si Georgia pero para itong ibang tao. Linis ng linis at pangiti-ngiti lang pero nakakapangilabot ang paraan ng pagngiti. Para daw tumatagos sa kaluluwa ang paraan niya ng pagtitig. Nung sumunod na araw ay nakapasok na sa school si Georgia. Mukha naman siyang okay. Sinisi pa nga kami dahil napaglaruan daw siya ng masamang espiritu nang magtago siya sa ilalim ng hagdan. Ayon mismo sa kanya ay wala siyang natatandaan sa iba pang nangyari. Maging yung sinasabi ng mga kaanak niya na linis siya ng linis ng bahay. Sina Tere at Denise nag-absent din makaraan ng ilang araw. Nagpatawas din sila dahil napapanaginipan daw nila si Georgia na lumulutang at naglalaway habang humihingal at papalapit sa kanila. Ang sabi ng mga albularyo na tumingin sa kanila ay hindi maganda ang lagay ni Georgia. Nung malaman yun ni Georgia
ay nagpasama uli siya sa mga magulang niya para bumalik sa San Pablo at magpatawas. Sir Neb, hindi na bumalik sa normal ang kalagayan ni Georgia. Minsan ay okay siya at nakakapasok pa sa eskwela. Pero may mga araw din na bigla siyang nag-iiba ng ugali. Katagalan ay sa psychiatrist na siya dinala dahil nagka-schizophrenia daw ito. Huminto sa pag-aaral si Georgia. Kasabay noon ay nagkaroon naman ng COVID at na-lockdown ang buong Pilipinas. Mas madalas daw atakihin si Georgia noong mga panahon na yun. Pero iba ang sinasabi niya sa amin sa GC. Wala raw siyang sakit. Meron talagang nilalang na pilit umaagaw sa katawan niya. Nararamdaman daw niya na para siyang pinupunit. Tapos kapag hindi na niya makayanan yung sakit ng pagpunit, ay hindi na niya maalala ang ginagawa niya. Sorry kami ng sorry kay Georgia. Pakiramdam naming magbabarkada ay napakalaki ng ambag namin sa nangyari sa kanya. Oo nga, at desisyon niya na iprank kami at magtago sa ilalim ng hagdan ng bahay na yon. Pero kung hindi dahil sa pagkakating namin, ay hindi yun mangyayari sa kanya. Ilang taon nakipaglaban si Georgia sa kondisyon niya. Pero nito lang February ay natalo siya ng sinumang gustong umagaw sa katawan niya. Nagpakamatay si Georgia, Sir Neb. Lumaklak siya ng napakaraming sleeping pills. Nung makita ng parents niya ang bangkay ni Georgia, ay dilat na dilat daw ang mga mata niya. Pero namumuti. At noong nasa punerarya siya, ay sige sa pagtulo ang laway ni Georgia. Noong nasa kabaong na siya ay nakita namin na tumutulo pa rin ang laway niya. Hindi tumagal ang lamay niya dahil pinakremate kaagad siya dahil nga sa paglalaway na yon. Pakiramdam namin nasa bangkay na ni Georgia yung sumanib sa kanya sa abandonadong bahay. Kung nasaan man ngayon si Georgia, sana ay mapatawad niya kami at sana ay mas mapayapa na ang kanyang katayuan. Tawagin niyo na lang po akong Ross, pamilyadong tao. Ang karanasan naming nakakatakot ay nangyari sa loob mismo ng nabili naming bahay sa Nueva Ecija. Mura lang namin yun na nabili dahil nagmamadali ang may-ari na maibenta. Nagkataon naman na may hawak akong pera kaya nabili ko agad. Maganda yung bahay at ang bakuran ay wala rin akong mapipintas. Pati gate, pulido. Gusto ko rin ang pwesto na tago kasi ayoko talaga ng maingay at maraming kapitbahay. Mga 1 linggo na kami sa bahay na yon nang una kong mapansin ang nakakatakot na anino ng tao. Sa kusina ako unang nakita. Dali-dali kong pinuntahan kasi sa tingin ko mukha siyang anino ng lalaki. Ako lang naman ang lalaking may edad sa amin. Yung mga anak namin ng asawa ko, parehong ang lalaki pero maliliit pa. 12 at 9 na taong gulang. Pagpunta ko sa kusina, dumiretso ako sa lagayan ng kutsilyo. Kumuha ako ng isa at saka ko hinanap kung sino ang nagmamay-ari ng aninong nakita ko. Ang kaso, wala naman akong nakita. Ang tanging nakita ko lang ay isang pusang itim na itim. Nasa isang sulok at nakatitig sa akin. Binugaw ko kasi ayoko nang may hayop sa bahay. Pero wala akong galit sa mga hayop ha. Hindi lang talaga ako mahilig. At isa pa, may hika yung bunso ko. Kaya iniiwas ko rin sa mga balahibo ng hayop. Patakbo naman agad na lumabas ng bahay yung itim na pusa nang bugawin ko. Sunod na kita ko sa pusa ay nasa loob ng kwarto ng mga anak ko. Gabi na yun. Nakagawian ko na kasi na kapag darating ako galing trabaho ay sinisilip ko yung mga bata. Madalas ay tulog na sila pag dumarating ako dahil malayo ang pinapasukan ko sa bahay namin. Buti na lang nga at may motor ako. Nung gabing yun, naguhubad ako ng sapatos sa pintuan ay nasulyapan ko na may anino na naman ng lalaki na pumasok sa silid ng mga anak ko. Sinigawan ko yung asawa ko na naghahanda ng pagkain ko sa kusina.
may lalaki ka akong pumasok sa kwarto ng mga anak namin. Sino yun? Dali-dali namang tumakbo ang asawa ko sa kwarto ng mga bata. Ako rin. Pagsilip namin ay walang lalaki. Ang nakita naming nasa paanan ng higaan nila ay yung pusang itim at nakatitig sa kanila. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil kakaiba ang tingin ko sa mga mata ng itim na pusang yun. Kaya agad kong binugaw. Yung asawa ko rin natakot, lalo na nang sabihin ko sa kanya nang makakita ako ng anino ng lalaki sa kusina ay yung pusang itim din na yun ang naabutan ko. Sabi niya, baka raw aswang. Payo ng biyanan kong lalaki na dumadalaw sa amin at nalaman ng tungkol doon, hagisan daw namin ng asin ng pusang itim o maski yung anino sa susunod na makita namin. Bukod kasi sa kinuwento ko na 2 beses na yun, yung una sa kusina at sa kwarto, ay ilan beses ko pa uli nakita ang anino ng lalaki sa bahay namin. At yung huling beses nga ay nung nagising ako ng hating gabi. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto namin ay nahuli kong patakbo ang isang maitim na lalaki papuntang kusina at naaktuhan ko mismo nang biglang maging pusang itim yung anino ng lalaki na nakita ko sa pader. Nangilabot ako. Kinuha ko yung asin na nilagay ko sa kwarto namin. Meron din nun sa kwarto ng mga bata. Dali-dali kong hinabol yung pusang itim na tinalunan pa ako habang patakas sa bintana namin sa kusina na hindi ko alam kung paano nabuksan. Hindi nga namin talaga yun binubuksan. Alam ko na natamaan ng asin ng pusa kaya grabe yung pagngiyaw. Nakakapangilabot. Habang tumatakbo siya palayo, ay namataan ko pa na naging bulto uli siya ng lalaki. Tinalon yung gate namin. Napaiyak yung asawa ko sa takot. Napapasok na pala kami ng aswang nang hindi namin namamalayan. Patago-tago lang. Ginawang taguan ang bahay namin. Ang palaisipan sa akin ay kung bakit siya naglalagay sa bahay namin. Pero hindi naman niya kami binibiktima. Kasi kung intensyon talaga niyang saktan kami, bakit hindi niya ginawa? Gayong lagi namang naiiwan ng mag-iina ko sa bahay at walang laban sa kanya kung magsasaaswang siya. Pero para matahimik at mapanatag kami, ay naghanap na lang kami ng ibang malilipatan at binenta na lang din namin yung bahay. Kaysa naman makipagtagu-taguan kami sa aswang sa loob ng bahay namin. Magandang araw po, Sir Neb. Tawagin niyo po sana akong Aries. Sana mapili niyo ang kwento kong isisend sa inyo. Nangyari nga po pala ito noong bata pa ako. Grade 1 ako nang umalis kami sa bahay ng parents ni Papa na sina Lolo Nonoy at Lola Maring. Masalimuot at mahabang kwento na nagmula raw sa disgusto nila Lolo kay Mama. Kaya para mapayapa ang lahat ay umalis na lang kami at nangupahan sa malayong bayan. Ayun nga at nakalipat na kami ng tirahan. Apartment na medyo malapit sa bayan at maraming mga tao. Madali naman akong naka-adapt kasi syempre bata pa ako. Nakipaglaro agad ako sa mga kapitbahay na bata. Hanggang isang araw ay isang kababalaghan ang nangyari sa amin ng mga kalaro ko. Nagkayayaan na maglaro kami ng tagu-taguan. Tapos may isa kaming kalaro na tawagin na lang nating Ella na ayaw pumayag. Sabi siya ng sabi na wag daw tagu-taguan ang laruin namin kasi laro daw yun ng patay. Pero kapag tinatanong naman namin kung bakit naging laro ng patay ang tagu-taguan ay hindi niya maipaliwanag. Sabi lang daw ng mama niya. Basta hindi na lang namin siya sinali na dapat pala ay nakinig na lang kami sa kanya dahil totoo palang laro nga ng patay ang tagu-taguan. Hapon na kasi noon at laro pa kami ng laro. Tapos biglang may nakisali sa amin na 3 bata. Hindi sila sumali na tipong lumapit sa amin at sinabing, "Hoy bata, sali kami." Hindi ganoon ang ganap. Basta noong naghahanapan na lang kami ng nagtatago,
ay nakapagtatakang may mga nahuhuli kami na sumisilip sa likod ng mga puno o pader, sa likod ng patong-patong na gulong at sa gilid ng mga jeep na nakaparada. Pinupong namin ang mga yun, pero kapag tinakbo namin yung tinataguan nila, wala namang bata roon. Nakakapagtaka pa, kasi bali 6 yata kami o 7 na naglalaro. Pero ayun nga, at may karagdagang mga bata kaming napupong. Kunwari ay isa na lang ang hindi napupong. Kapag hinanap yung isang yun, ay may makikita pang 3 na pasilip-silip, pero hindi naman natataya at hindi rin namin nakikita ang buong katawan. Basta sisilip lang sila, kaya mga mata at noo o kaya ay mata at pisngi lang ang nakikita. Hindi namin napapansin o pinapansin yung mga ekstrang bata hanggang sa pinaalbularyo na kami ng mga magulang namin. Nagsuka at nilagnat kasi kaming lahat na nagtatagu-taguan. At bilang mga probinsyano ay sa albularyo kami dinala ng mga mama at papa namin. Nakapagtataka raw kasi na pagkatapos lang naming maglaro ay nagsipaglagnatan na kami ng sabay-sabay. Nalaman nga na may 3 batang kaluluwa na sumali sa laro namin. Nagagalit daw ang mga yon kapag nahahanap namin sila. Kaya kami pinag-initan at binigyan ng lagnat. Ngayong matanda na ako ay natatawa na lang ako sa nangyari. Kasi naman, kaluluwa man sila ay bata pa rin. Napipikon kapag natataya. Kaso syempre, noong bata pa ako at nilagnat ay ibang usapan. Natakot talaga ako noon. Pinausukan kami noon na parang tinapa at pinagpaligo ng kung ano-anong pinaglagaan ng mga dahon-dahon. Gumaling naman kaming lahat, maliban sa isa na dinala na sa ospital dahil may hika pala. Noong pwede na uli kaming maglaro sa labas, ay hindi na kami naglaro ng tagu-taguan. Bida tuloy si Ella dahil siya lang ang hindi nilagnat, kasi nga hindi siya sumali sa tagu-taguan. Nakakatawa pa, kasi dahil sinabi niyang laro ng patay ang tagu-taguan, ay naging tagapayo ng mga bata si Ella. Nagtatanong muna kami sa kanya kung hindi ba delikado ang isang laro bago namin yun laruin. High school na ako nang ma-realize kung nauto kami ni Ella. Lahat kasi ng larong sinasuggest namin ay sinasabi niyang masama at delikado. Tanging yung mga larong gusto lang niya ang pwede. Sa ngayon ay isa ng ahente ng lupa si Ella. Ang galing pa rin niyang mang-uto. Ako po si Dennis. Isang kakaibang karanasan po ng ate Donna ko ang ibabahagi ko sa inyo. Mga dalagat binata pa kami nang mangyari yun. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero napakaganda po ng ate Donna ko. Kaya ligawin po siya. Balingkinitan, morena at mahaba ang buhok. Pero nung panahon na yon ay wala pang natitipuhan si ate. Kung gaano siya kapihikan sa ulam, ay ganoon din siya kapihikan sa pagpili ng mamahalin. Isang araw ay bigla na lang siyang nilagnat. Pinainom na ni nanay ng gamot pero hindi gumaling, kaya dinala na siya sa doktor. Kaso ganun pa rin. Ang tatay namin ang nakaisip na dalhin siya sa albularyo. Pero kaming dalawa ni nanay ang nagdala. Hindi kasi pwede umabsent si tatay sa pabrikang pinapasukan niya. Nakakakilos pa naman si ate. Nakakapagsalita. Mainit nga lang ang buong katawan niya. Tapos nanlalata. Walang sigla at laging natutulala. Yung halatang hindi siya okay. Parang may bumabagabag talaga sa kanya. Kapag naman tinatanong namin nila nanay kung ano bang nangyari sa kanya, ay hindi siya sumasagot. Pero kung tungkol sa ibang bagay ang itatanong mo, ay sumasagot naman siya. Nung dadalhin na namin si ate sa albularyo, ay hindi namin sinabing doon kami pupunta. Yun ang bilid ni tatay. Dahil kung tama raw ang hinala niya na naiengkanto ang ate ko, baka raw hindi sumama. Baka pigilan ng engkanto. Pinaupo agad siya ng albularyo. Hinipa ng ulo niya at hinaplos-haplos ang buhok. Tsaka sinabing mali ang hinala ni tatay. Hindi naiengkanto si ate.
Nagtaka si nanay. Kung ganun daw, ano ang nangyayari kay ate? Si ate raw ay inaaswang. Hindi engkanto kundi isang aswang ang nagkakagusto kay ate Donna. Maaaring binasted niya, kaya ganun na lang ang ginagawang paraan. Kapag daw nagpatuloy yon, ay dalawa lang daw ang pwedeng mangyari kay ate. Una ay tuluyan siyang mawala sa sarili, at pangalawa ay ikamatay niya yon. Napaiyak ang nanay ko sa takot. Maski ako natakot din. Mga sumunod na araw, habang inaalam ng albularyo kung sino ang aswang kasabay ng panggagamot kay ate, ay bigla na lang nawala ang ate ko. Gabi siya nawala nun. Chinek ni nanay kung natutulog na. Tapos nakita niya sa kwarto na wala ito. Kung saan namin siya hinanap. Lahat ng alam naming nanligaw sa kanya, tinuntun namin ang mga bahay. Wala isa man sa kanila ang napaghinalaan naming aswang, kasi lahat naman ay dati na naming kakilala. Ang sabi ng albularyo, sa tingin niya ay nasa tabi-tabi lang din si ate at nagtatago sa amin dahil ayaw niyang ginagamot siya. Pwede rin daw na ang aswang mismo ang nagtago kay ate. Kapag ginagamot daw niya ay pansin niyang nasasaktan, tinitiis lang. Naging palaisipan tuloy sa amin kung saan nagtatago si ate. Sinuyod na namin ang lahat ng mga kamag-anak ay hindi naman namin siya natagpuan. Halos maya't maya ay umiiyak si nanay. Kaya ako hindi rin tumitigil kakahanap kay ate. Lagi akong may dalang asin at buntot pagi. Bili ng albularyo para raw oras na mahanap ko si ate at sakaling makaharap ko yung aswang ay handa ako. Isang gabi pauwi ako sa bahay galing sa kaibigan ko. Habang naglalakad ako sa pilapil ay may nakita akong babaeng nakatalikod. Naglalakad din. Hindi ako maaaring magkamali. Si ate Donna yun. Sinigawan ko. Lumingon siya. Paglingon niya parang nabigla siya. Tapos tumingin siya sa likuran ko. Kaya napalingon din ako. Nagulat ako sa nakita ko. Isang matangkad na aswang. Halos magmukhang bakulaw sa sobrang pagkabalahibo. Nanlilisik ang tingin sa akin. Mabuti na lang at may presence of mind ako. Kahit nabulaga ako sa takot, ay hindi ko nakalimutan ang dapat kong gawin. Nabili ng albularyo. Sinaboy ko agad sa aswang ang asin. Nung makita kong naapektuhan siya ay tsaka ko hinagupit ng buntot pagi. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya napapaatras. Si ate naman ay natulala na lang sa mga pangyayari. Nung makauwi na kami sa bahay, ay sinabi niyang hindi siya nagtago, kundi bigla na lang daw niya namalayan na naglalakad siya at napunta sa bahay ng aswang na si Mang Aloy. Gulat na gulat kami na ang mga ngahoy na matagal na naming kilala ang siya palang aswang na nagtago kay ate sa ilalim ng sumpa. Nakakalungkot isipin na nagalaw din pala niya ang ate ko. Pero nang sugurin siya ng taong bayan dahil sa ginawa niya, ay hindi na siya naabutan. Wala na siya sa kubo niya doon sa gubat. Hello po Sir Neb, ako nga pala si Shane. Sana mabasa niyo itong karanasan ko sa mga maligno at engkanto na naranasan ko noong teenager pa lang ako. Pa-shoutout na lang po sa tindahan ni Mama, Nelia's General Merchandise. Lagi po kaming naka-tune in sa bago niyong uploads. Aabangan po namin nila Mama at Papa itong kwento ko dahil may special participation sila rito. Nangyari ito noong 16 years old pa lang ako. May boyfriend ako noon na tawagin na lang nating Joseph. Hindi alam nila Mama ang tungkol kay Joseph dahil syempre bawal pa akong mag-boyfriend noon. Pero dahil teenager at mapusok, sumigi ako. Wala naman kaming ginawang sobra sa edad namin ni Joseph. Kaya lang ay nahuli kami ni Papa na nasa gilid ng school. Nagtatago sa likod ng nakaparadang truck ng coke at nagyayakapan. Sinigawan ako ni Papa. Pati mga bystander napalingon. Pinauwi niya ako nun.
Sa takot ko imbis na umuwi ay nagtatakbo ako palayo. Magkahawak kamay pa kami ni Joseph. Pero nung makita namin na hinahabol kami ni Papa, ay bumitiw ako at hindi na lumingon. Iyak ako ng iyak habang tumatakbo papunta sa palayan. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo ng tuwid sa makikitid na pilapil. Pero nakita ko na lang ang sarili ko na nasa taniman ng mangga. Malayo na ako sa bayan at nailigaw ko na si Papa. Pero kahit hindi ko na makita si Papa, ay nagtago pa rin ako sa likod ng puno ng mangga at doon umiyak ng umiyak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon at kung paano ako uuwi dahil tsak na masisermonan ako. Hindi ko rin alam kung gaano na ako katagal na iyak ng iyak. Pero nagulat na lang ako nung biglang may sumulpot na batang lalaki sa harapan ko. "Taya!" sigaw noon bago tumakbo palayo. Ako naman ay natigilan at napatunga nga doon sa bata. Nagtago siya sa likod ng isang puno tapos ay sumigaw uli. "Ikaw na ang taya! Ako naman ang magtatago!" Hindi ko na lang pinansin yung bata at umalis na lang ako sa manggahan. Naisip kong umuwi na lang. Bahala na. Paglingon ko ay nakita kong nakatingin pa rin sa akin yung bata. Tapos tinuro niya ako habang nakatingin sa bandang kaliwa niya. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan kaya nagtatakbo na ako. Pagka-uwi nga sa bahay ay walang katapusang sermon ang inabot ko kila Mama at Papa. Hindi na lang ako kumibo dahil wala naman akong matinong maisasagot sa kanila. Alam ko rin naman kasi na pagkakamali ko. Tumigil lang sila sa pagsermon sa akin nung maghahapunan na kami. Tapos natulog na ako. Kalagitnaan ng pagtulog ay naalimpungatan ako dahil may narinig akong boses ng batang lalaki. Kumakanta ng tagu-taguan. Hindi ko pinansin pero biglang may humawak ng mahigpit sa binti ko. Sabay sabi ng, "Hoy! Ikaw naman! Ang daya mo! Bigla kang umalis nang mataya ka!" Napasigaw din ako dahil yung batang lalaking nakita ko sa manggahan ay naroon na sa kwarto ko at hawak ang binti ko. Sinipa ako ng sinipa pero ayaw niyang bumitiw. Galit na galit pa ang mukha niya na unti-unting nagiging kulay itim at makintab. Nung biglang buhayin ni Mama yung ilaw ay tsaka lang nawala yung bata. Doon lang ako nagsumbong kina Mama at Papa kung saan ako nanggaling bago ako umuwi. Yung galit nila dahil sa pakikipag-boyfriend ko ay napalitan ng pag-aalala. Sinisisi pa ni Mama si Papa dahil hinabol ako nito. Nung gabi ring yun ay sinabuyan nila ng asin ang kwarto ko at ganoon din ang kwarto nila kung saan ako natulog. Kinaumagahan naman ay bumili kami ni Mama ng medalyon na San Benito sa simbahan. Pinabendisyonan yon sa pare bago ko isuot. Isang buong linggo na nagpapausok ng insenso sa bahay namin at isang buong linggo rin akong natulog sa tabi nila Mama at Papa. Sa loob ng isang linggo na yon ay na-realize ko ang pagkakamali ko at nag-decide ako na makipaghiwalay na kay Joseph. Para kasing hindi rin ganoon kaseryoso ang nararamdaman ko sa kanya at ganoon din siya sa akin. Para bang excited lang kami na magkaroon ng jowa. Yun namang batang sumunod sa akin mula sa manggahan ay hindi na muling nagpakita sa akin pagkatapos ng unang beses niya akong pilitin na maging taya. Noong araw po, panahon ng kabataan ko, ay mahilig kami maglaro ng tagu-taguan tuwing gabi. Kung kailan tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa amin sa daan. Kinasanayan na namin. Hindi ko naman akalain na sa simpleng paglalaro namin noon ay makakarating ako sa ibang lugar na hindi ko pa narating sa tanang buhay ko. Kakaiba at nakakatakot. Yan po yung karanasan kong gustong ibahagi sa inyo. Ako po si Berting, taga Mindoro at naninirahan sa isang isla roon. 7 po kaming magkakalaro. Walang palya yan.
Pagsapit pa lang ng alas 5 ng hapon ay laman na kami ng tambayan namin sa isla. Malapit lang din naman sa mga bahay namin at malapit din sa gubat. Isang gabi sa paglalaro namin ng paborito naming laro na tagu-taguan ay nangyari ang hindi inaasahan. Ako yung taya nun. Sumandal ako ng paharap sa puno. Takip ang mga mata ko. Nagbilang ng hanggang 10 gaya ng ginagawa ng isang taya. Pagdilat ng mga mata ko ay biglang nag-iba yung paligid ko. Madilim pa rin pero alam kong iba. Hindi ko na natatanaw yung bahay namin. Wala yung magkatabing puno sa unahan. Wala yung nakaumbok na punso sa gilid. At wala rin yung mga kalaro ko na paulit-ulit kong tinawag. Nagsimula na akong matakot nun. 10 taong gulang pa lang ako at hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Bakit biglang nag-iba yung paligid ko? Pati mga kalaro ko, hindi ko na rin makita. Nung bigla akong makakita ng mga maiitim na tao. Sobrang itim na pati mata nila, halos hindi ko makita. Tanging ngipin lang ang nakikita ko dahil yun lang ang maputi. Nagsisigaw ako at nagtatakbo palayo sa kanila. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak nung kahit saan ako tumakbo ay walang pamilyar na daan akong makita. Puro puno at mga halaman ang nakikita ko na dati naman ay wala gaanong ganun. Napagod na ako. Naupo na lang ako sa lupa at umiyak ng umiyak habang tinatawag ang pangalan ng nanay ko. Tandang-tanda ko pa kung paano ako umatungal doon na para akong hinahataw na baka. Sa isip ko, bahala na kung maabutan ako ng itim na nilalang na yun kasi wala na rin naman akong matatakbuhan. Pero nang makita ko silang papalapit ay hindi ako nakatiis. Napatakbo pa rin ako sa takot. Nagtago ako sa likod ng malalagong halaman at doon pahikbi-hikbing umiyak. Ingat na ingat akong makagawa ng kaluskus dahil natatakot ako sa mga nilalang na yun. Baka makita o maamoy nila ang presensya ko. Hanggang sa napagod ako kakaiyak at nakatulog nang hindi ko namamalayan. Nagising na lang ako na inuuga ako ng mga kalaro ko. Ang daya ko raw. Kanina pa nila ako hinahanap. Hindi nila ako makita, ako raw ang taya. Bakit ko raw sila tinaguan? Napatulala na lang ako kasi sariwa pa sa isip ko yung pagkawala ko. Sigurado ako na hindi po yun panaginip. Pati yung mga maiitim na nilalang na nakita ko. Sa takot ko sa nangyari sa akin ay umuwi na ako. Hindi na ako nagpaliwanag sa mga kalaro ko. Kaya takang-taka siguro sila. Nung ikwento ko sa nanay ko ang nangyari, ang sabi, malamang daw ay napaglaruan ako ng engkanto. Pero mabuti na nga lang at nakabalik agad ako. Dahil kung hindi, makukulong na ako sa kung saang lugar man yun ng mga engkanto ako napadpad. Mula noon, hindi na ako pinayagan ni mama na maglaro malapit sa gubat. Maski naman payagan niya ako ay ayoko na rin. Baka kasi maulit ang nangyari sa akin at sa susunod ay hindi na ako makaligtas. Hindi na ako makabalik sa amin. Ako po si Jenya ng Caloocan City. Kailan lang po ako nahilig sa mga horror stories. Mula lang nang matuklasan ko ang channel nyo. Naalala ko tuloy ang lola ko sa Zamboanga. Dati tumira kami sa bahay niya. Mga 4 na buwan ang nakalipas mula nang mamatay siya. Si papa ko lang po kasi ang nag-iisang lalaki sa mga anak ni lola. Kaya pinayagan siya ng mga kapatid niya na siyang tumira sa bahay ni lola noong mga panahon na yon. Second year high school lang ako noon. Palibhasa kamamatay lang ni Lola Ibiang ko at noon lang din kami napatira sa bahay niya. Kaya todo linis at kalikot kami sa bahay. Hanggang sa matagpuan ko ang isang malaking taguan. Hindi aparador at hindi rin baol. Basta kakaibang taguan yon ni Lola. Mukhang pasadya o baka si Lolo ang may gawa sa kanya.
Ang daming gamit ni Lola, pero karamihan doon ay mga abubot lang para sa akin. Mga dyaryo, magazine, lumang notebooks pa ng mga anak niya. Grabe, naitabi pa talaga ni Lola. Tapos isang diary. Doon ako naging interesado sa diary ni Lola. Ang ganda kasi ng cover. Sobrang unique kaya naakit akong buksan. Sa pagbuklat-buklat ko ay may nabasa akong kakaiba. Kaya hindi ko na binitawan hanggat hindi ko natatapos basahin. Hindi po yun kwentong kathang-isip, kundi tunay na nangyari sa kanya base sa pagkakalahad ni Lola. Ayon sa nakasulat sa diary niya, hindi pa siya nakakapagbabang luksa kay Lolo nang unang magpakita sa kanya ang isang engkanto. 33 years old daw siya nun. Habang nagbubungkal siya ng lupa sa gubat, kasi may tanim daw sila roon na iba't ibang mga gulay, bigla raw niyang nakita sa gilid ng mga mata niya ang bulto ng isang lalaki. Matangkad. Kinabahan siya kaya nilingon niya agad. Pagtingin niya, napakagwapo raw at nakatitig sa kanya. Pero ewan kung bakit iba ang kabog ng dibdib niya. May kasamang takot. Iniwasan daw niya yung lalaki. Tumakbo siya palayo, pero hindi raw siya tinigilan. Takang-taka siya kung paano nalaman ang bahay niya. Nangangamba si Lola na may makakita sa lalaki na pasilip-silip sa bakuran nila. Kasi nga kamamatay lang ni Lolo. Hindi pa siya nakakapagbabang luksa. Tapos may lalaking umaaligid na agad sa kanya. Pero ewan daw niya kung bakit hindi naman niya masaway at mapaalis. Hanggang sa namalayan na lang niya na nahuhulog na ang loob niya sa estrangherong lalaki. Hinahanap-hanap na raw ng mga mata niya. Sa madaling salita ay nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Dahil takot siyang mahusgahan ng mga tao, lalo na ng mga anak niya. Kahit mga bata pa naman ang mga anak niya nun na sila papa at dalawa pang kapatid. Kapag tuloy pumupunta ang estranghero niyang nobyo, ay para silang nakikipagpatintero sa mga tao at mga anak niya. Patago-tago sila. Ayaw naman daw niya na sa gubat sila magkita. Hindi rin daw niya alam kung saan nakatira ang lalaki. Hanggang isang araw, nang pagpunta ng nobyo niya ay nagkataong palabas ng bahay ang isa sa mga anak ni Lola. Kaya hinila niya ang lalaki patungo sa bodega ng mga gamit ni Lolo. Dati kasing mekaniko si Lolo nung nabubuhay pa. Tapos may salamin daw doon na luma. Nung mapatapat sila sa salamin, laking gulat ni Lola. Hindi ang boyfriend niya ang nakita niya, kundi isang lalaking may nakakatakot na itsura. Sobrang balbon at may mahaba pang tenga. Napaatras daw si Lola at hindi rin niya napigilan ng mapasigaw sa takot. Tumingin din ang lalaki sa salamin na mukhang hindi naman daw nagulat. Tapos tinanong si Lola kung mamahalin pa rin daw ba siya kahit ganoon ang tunay na itsura niya. Hindi makasagot si Lola. Sa halip ay nagtatakbo raw siya palabas ng bodega. Takot na takot daw siya. Ilang oras daw siyang hindi lumabas ng bahay. Nanginginig siya lagi, kaya pinaalbularyo siya ng tiyahin niya na bumisita sa kanila. Napansin kasi yung kakaibang takot niya. Lagi pating sara ang mga bintana nila at pinto. Nakita ng albularyo ang engkanto raw na gumugulo kay Lola, kaya ginamot siya. Umokay naman siya, pero hindi ang puso niya. Kasi minahal daw niya talaga ang engkanto na magmula nang nagpaalbularyo siya ay hindi na uli niya nakita. Lahat naman siguro tayo dumaan sa panahon ng pagkakaroon ng imaginary friend noong mga bata pa tayo. Tapos kalaunan ay nawala rin naman ang mga yon. Sir Neb, hindi ko masasabi na ganoon ang nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung imaginary friend ko nga ba ang nilalang na nakasama ko noon. Siguro kung may imaginary friend ang ibang bata, ako naman ay may imaginary frenemy. Akala ko kaibigan ko siya at kaibigan ng turing niya sa akin. Hindi pala.
Nakikipagkaibigan lang siya sa akin para ipahamak ako. Ako nga pala si Kiran. Indian ang tatay ko. Pero dito siya sa Pilipinas lumaki. Magmula nang manirahan sila rito nila lolo at lola. At hindi na sila nakabalik pa ng India. Nabanggit ko lang po dahil may sinasabi rin sina Papa na nilalang na posibleng siyang nagpanggap na kaibigan ko noon. Ang tawag nila roon ay Churel. Isa raw yung multong babae na ang target talaga ay mapatay ang mga lalaki ng isang buong pamilya. Kwento ko na lang po yung naaalala kong nangyari at isama ko na rin yung mga kwento nila mama at papa. Loner daw ako noong bata pa ako. Kinder na raw ako pero hindi talaga ako pala kaibigan at mas gusto kong maglaro mag-isa sa kwarto. Akala nila mama okay lang ako pero ang hindi nila alam ay doon ko nakilala yung inakala kong kaibigan ko. Naging libangan ko na noon yung pumasok sa loob ng kabinet na lagayan ng mga kortina. Natutuwa akong magtago roon dahil malawak at malambot na higaan ng mga kortina. Minsan doon na ako nakakatulog tapos hinahayaan na lang ako nila mama. Basta binubuksan lang nila yung aparador at tinatapatan ako ng electric fan. Tapos isang araw, nagulat na lang ako kasi noong papasok na uli ako sa kabinet, may batang babae nang nagtatago roon. Tatawagin ko sana sila mama para sabihin na may ibang bata sa kabinet. Pero minwestrahan niya ako na huwag maingay. Baka raw marinig ako ng pinagtataguan niya ay saktan nito sina mama at pamilya ko. Hindi ko maalala kung natakot ba ako noon. Pero ang ginawa ko ay pumasok na lang ako sa kabinet at sinara ang pinto. Nagkwentuhan kami noong batang babae na yon. At mula noon ay madalas ko na siyang makita sa loob ng kabinet. Ang naaalala ko, lagi niyang sinasabi na wag ko raw siyang isusumbong kila mama. Dahil baka isumbong siya ng mga ito roon sa pinagtataguan niya. Hindi ko na maalala kung sino yung tinutukoy niyang pinagtataguan. Basta lagi niyang sabi na masama raw yun at gusto siyang ikulong. Hayaan ko lang daw siya sa kabinet para makapaglaro kami. Kapag daw hindi na siya inaabangan noong tinataguan niya, ay lalabas din siya at isasama ako sa kanila. Sa pagkakaalala ko pa, ay nagtataka ako dahil araw-araw ko nga siyang nakikita sa kabinet. Minsan ay inaalok ko pa siya na kumain pero ayaw niya. Tinatanong ko kung hindi ba siya nagugutom, naiihi o nadudumi pero hindi siya sumasagot. Basta ang lagi naming pinag-uusapan ay yung bahay nila. Masaya raw doon kaya isasama niya ako. Pero hindi ko na yun naaalala. Sina mama at papa na ang nagkukwento ng tungkol daw sa bahay noong batang babae. Ako raw ang nagkukwento na ang sabi ko pa ay maraming pagkain at laruan sa bahay ng mga ito. Kaya sumama na lang ako. Noong sinabi ko raw na gusto akong isama noong bata, ay noon nila napagdesisyonan na lagyan ng mga pangontra yung kabinet. Naglagay sila ng asin sa kabinet at bilang Indian si Papa ay naniniwala siya na pangontra din sa evil spirits ang sili at lemon. Sinuotan din ako ni Papa ng kwintas na may pendant na hamsa para dagdag protection daw. Pinagbawalan din nila akong magtago sa loob ng kabinet ng mga kortina. Nilagyan yon ni Papa ng kandado na sila lang ni Mama ang makakapagbukas. Hindi ko na nga muli pang nakita yung batang babae na yon. Pero nalaman ko rin naman mula kila Papa na pagkatapos nilang lagyan ng mga asin, sili at lemon ng kabinet, ay ilang gabi rin silang nakakarinig ng batang umiiyak. Kusa rin naman daw yung nawala. Mabuti na lang at hindi ko yun naririnig noon. Magandang araw sa ating lahat at lalo na sa iyo, Sir Neb. Tawagin mo na lang akong Randy. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan mismo naming mag-anak. Pero higit lalo ay ng misis kong si Karina at anak namin na si Remus. Nangyari ito noong magdadalawang taong gulang pa lang si Remus. Laging naiiwan sa bahay ang mag-ina ko.
dahil ako ay may trabaho sa isang furniture shop. Hindi naman ako ginagabi ng uwi, kaya may oras ako sa pamilya ko. Ang napansin lang namin noon ni Karina sa aming uniko iho ay napakahilig niyang magsuot sa masisikip na lugar para magtago. Bilang lumalaking bata ay may konting kalikutan at kalikutan. Kapag naglalaro siya at tinatawag na namin para kumain, imbis na lumapit ay tatakbo siya at magtatago kung saan saan, lalo na kung ayaw niyang kumain. Madalas siyang magtago sa aparador. Kinakandado nga namin yun sa takot na masuffocate siya kapag nagtago roon at aksidente niyang maisara. Minsan ay sa ilalim ng lababo siya nagtatago o kaya ay sa likod ng kurtina ng bintana. Tuwang-tuwa siyang magtago at minsan ay nakikipaglaro kami sa kanya na kunwari ay hindi namin siya makita. Natatawa na lang din kami ni Karina kapag naririnig namin ang tawa ni Remus na nag-aakalang hindi nga namin siya makita. Pero isang araw ay misteryoso ngang nawala si Remus. Halos ibaliktad na ni Karina ang buong bahay ay hindi niya mahanap ang anak namin. Imposible naman daw na makalabas ang bata dahil may harang na laktawan ng pintuan namin para nga hindi siya makalabas. Nakasarado rin ang gate, kaya kahit pa makalabas siya ng pinto ay hindi naman siya makakalabas ng gate. Isang bagay na lang ang naisip namin. May pumasok sa gate at kinuha ang anak namin. Halos mabaliw kami ni Karina. Sinisisi niya yung sarili niya sa nangyari. Ang sabi niya ay kumuha lang siya ng panibagong short ni Remus dahil madumi ito. Halos segundo lang na nawaglit sa kanyang paningin ang anak namin ay nawala na ito. Kahit mga kapitbahay ay hindi rin napansin kung nakalabas ba si Remus. Hindi na namin alam ang gagawin hanggang sa naisip ni Karina na magtanong sa albularyo. Nagbaka sakali lang kami at ang sabi ng albularyo ay nasa loob lang ng bahay si Remus. Nilagyan daw ito ng duwending itim ng tagabulag kaya hindi namin makita. Iyak na raw ng iyak ang bata dahil sa takot. Sabi pa ng albularyo ay kailangang marinig namin ang iyak ni Remus para makita namin siya. Talagang nakiusap kami sa mga kapitbahay na tumahimik muna para marinig yung iyak ni Remus. Pero sa kasamaang palad ay talagang wala kaming marinig. Pero iba yata talaga ang kakayahan ng isang ina dahil si Karina ay naalerto at naririnig na raw ang iyak ng anak namin. Yung bahay kasi namin ay may isang dangkal na puwang mula sa likod ng bahay ng kapitbahay. At para maiwasan ang aksidenteng pagsuot ni Remus sa puwang na yon, ay sinimentohan ko yon. Laking gulat na lang namin nung sabihin ni Karina na nasa loob ng puwang si Remus. Nung lumapit ako roon, ay narinig ko nga yung impit na iyak ng anak namin na unti-unti nang lumalakas. Hanggang sa marinig na nga yun ng mga kapitbahay. Dali-dali at tulong-tulong naming tinibag ang sementong nagsasara sa puwang para makuha yung anak namin na nakatayo at nakatagilid ang ulo para lang magkasya siya sa puwang. Pawisang-pawisan na si Remus at napakadumi pero wala namang sugat. Gayunpaman ay dinala pa rin namin siya sa ospital para masiguradong nasa maayos siyang kalagayan. Galit na galit si Karina sa nangyari at ayaw nang umuwi sa bahay. Napilitan kaming lumipat ng tirahan dahil sa nangyari. Matagal-tagal din bago naka-move on si Karina sa insidenteng yon at naging overprotective kay Remus. Samantalang yung anak namin ay madaling nakarecover at sa katunayan nga ay hindi na niya naaalala yung pangyayaring yon ngayong 7 taong gulang na siya. Sa ngayon kapag busy sa cellphone si Karina, akala ko ay naglilibang lang siya. Pero madalas ay nasisilip kong nagbabasa siya tungkol sa mga pangontra at panglaban sa mga duwending itim. Siguro hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya nagpapakakampante. Baka kasi bigla na lang uli mawala yung anak namin. Ron po ang pangalan ko, Sir Neb. As in yan lang talaga at hindi yan palayaw.
Pang maalaala mo kaya ang kadramahan ng buhay ko noon. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay ang misteryong dinanas ko na dulot din naman ng madramang buhay ko. Ganito po kasi yun. Hindi ko na gaanong naaalala. Pero sabi ng mga tiyahin ko ay nilayasan kami ng totoo kong tatay noong hindi pa ako naisisilang ni nanay. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Noong 3 taon na ako ay nag-asawa uli si nanay. Si Bartolo. Pero Oloy ang tawag sa kanya. Tatay Oloy daw ang itawag namin sa kanya. Ayon kay nanay. Pero kapag wala si nanay ay ayaw ni Oloy na tinatawag namin siyang tatay. Lalo na ang panganay kong kapatid na si Ate Danica. 6 na taong gulang na ako at si ate naman ay 10 taon nang malaman kong minomolestya siya ni Oloy. Silang dalawa ng isa pa naming kapatid na si Ate Veronica na noon naman ay 9 na taong gulang. Nakita mismo ng 2 kong mata ang kahalayan ni Oloy sa mga kapatid ko. Kaya naman kinagat ko siya sa puwetan habang nasa ibabaw siya ni Ate Veronica. Noon pa man ay sinasaktan na ako ni Oloy. Sa aming 3 magkakapatid ay ako lang yung pinagbubuhatan niya ng kamay. At ng mga sandaling yon ay nalaman ko ang dahilan. Mas masahol pala ang ginagawa niya sa mga kapatid ko. At ayun nga, kinagat ko siya sa puwet at hindi ako bumitiw. Hanggang sa inuupuan niya ako ng paulit-ulit na parang mabibiyak ang bungo ko. Nung makabitiw ako ay dali-daling nagbihi si Oloy at binuntal ako. Wala noon si nanay dahil nagtatrabaho siya bilang dishwasher sa isang panggabing tapsihan. Malayang malaya si Oloy na abusuhin kaming magkakapatid. Hanggang sa nakatsyempo si Ate Danica at pinalo ng kaldero sa ulo si Oloy. Doon kami nagkaroon ng pagkakataong makatakbo. Pero dahil masama pa yung tama ko sa panggugulpi ni Oloy ay mabagal akong tumakbo. Sabi ko na lang kina ate ay magtatago na lang muna ako at mauna na silang pumunta kay nanay. Naghiwalay nga kaming magkakapatid. Pero sa malas ay ako pa ang natuntun ni Oloy. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na sa lumang planta ng yelo ako nagtago. Basta narinig ko na lang ang boses niya na parang nakikipaglaro. Galingan mo sa pagtatago. Dahil oras na makita kita, sisiguraduhin kong ultimo mga mata mo ay may latay. Sabi niya na para bang natatawa pa. Nagsiksik ako lalo sa bunton ng mga plastik. Kaso narinig naman ni Oloy ang kaluskus ko. Kaya nakita ko yung anino niya na papalapit. Kakasabi ko lang na galingan mong magtago. Pero nagpapahalata ka naman kung nasaan ka. Tinakpan ko yung bibig ko at halos maiyak na ako sa takot. Kitang-kita ko na papalapit na talaga yung anino ni Oloy. Dahil sa liwanag ng ilaw sa posting tumatagos sa basag na bintana ng planta. Akala ko mahuhuli na niya ako. Pero nagulat na lang ako nung marinig ko yung tarantang sigaw ni Oloy. Pagkatapos ay nagtatakbo palayo ang anino niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ilang saglit lang ay may naamoy akong napakalansa. Parang amoy isda sa palengke na hindi maipaliwanag. Kasunod noon ay may figurang lumitaw sa harapan ko. Babae base sa haba ng buhok. At siya yung pinagmumulan ng malansang amoy. Nakakasuka talaga. Pero kahit napakabaho niya, ay sinabi niya sa akin na ihahatid na niya ako sa bahay. Sumama ako roon sa babae kahit na malansa siya. Tinanong niya kung saan ako nakatira. Pero ang sinabi ko ay sa pinagtatrabahuhan ni nanay niya ako dalhin at sinamahan nga niya ako roon. Hindi na ako nakapagpasalamat doon sa babae. Dahil pagkakita namin na nasa labas ng tapsihan si nanay at yung mga ate ko, bigla na lang siyang nawala. Yun pala ay hinihintay ako ni nanay dahil sinabi nila ate na nagtatago lang ako. Balak na nilang pumunta sa police station para ireklamo si Oloy. Sir Neb, nang mahuli si Oloy ay para siyang nasiraan ng bait. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinain na raw ako ng aswang. Nakita raw niya yung aswang at sigurado siyang nilapa na ako noon. Kaya nang makita ako ni Oloy
para siyang nakakita ng multo at nagsisigaw sa takot. Nakulong si Oloy at wala na kaming balita sa kanya. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang auto shop at madalas ko pa ring maisip na minsan ay mas may puso pa ang aswang kesa karaniwang tao. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking side channel na Ambar Horror Stories. Narration channel din po ito, kasama natin ang iba't ibang mga horror narrators din. Muli po, sana po madalaw nyo mga kapasta, Ambar Horror Stories. Maraming salamat po.